So, ito na yung sponsor ni Mami Doc para kay Tiyo, kay Suy-Suy, kay King and Aileen na pag-groceryahan sila ng pagkain nila mga kaibigan, lalong-lalo na yung ulam. So, okay na dito lahat mga kaibigan. So, ayan na, Mami Doc. Hi! Hi, Mami Doc. Thank you so much sa grocery. Ito na yung nabili namin, Mami Doc, sa padala mo, mga biskuit. Yay! Si Tiyong nandun sa baba, ayan. Valmer. Valmer. Ito, mga kaibigan, favorite ni King. Kasi sabi ni Mami, mag-grocery daw ako kay King and Aileen and kay Suy-Suy. And dito kay Suy-Suy, Kumbi. Yes, cup noodles. Kumbi, mga kaibigan, yung kay Suy-Suy. Oh! Kombi, dalawang kombi kay Suy-Suy at saka milk biscuit. Pagkuha dito sa gawas ang tahop, ayan. Tapos ito, Chucky, yung iba nito nag-ano ako kasi favorite nila. Nag-ano na din sila mga kaibigan, nag-inom na. And yung ating fudgy bar, kasi anuhan nila yan mga kaibigan pag snack. So ito pa, yay! Oo. Lagi kaon. Kaon lagi ka anak karon. Unya na. So, ang favorite ni Suy-Suy ang corned beef. Yes. Tapos, meron ditong bar nuts. Oh, hati-hatiin ko na to sa kanila mga kaibigan ang jamin. Mga katul, sugar, pansit canton, Nescafe, gatas nila. Ayan na, mayroon tayong malaking gatas kang King, Aileen, and kay Suy-Suy kasi si Tiyo. Birch tree si Tiyo mga kaibigan, ang dami. Ayan, napakadami. Oh, dinamihan ko talaga din yung kay Tiyo mga kaibigan. Tiyo, saan ka? Nas Tiyo diha. Ayan, nagkagulo na yung mga bata. So, hinatian ko nag-ano ako mga kaibigan, hinatian ko na si Mama sa grocery ko kasi wala na din sila, Mami Doc. Nag-ano na din natin si Yusoy. Si Yukyuk na mga kaibigan, nandito na. So, ito yung ganap namin mga kaibigan sa pag-uwi namin galing doon sa burol ni Ate Hak. Mayroong unexpected blessing from Ate Doc. Ingat ka po sa work mo. Maraming salamat sa suporta and pabigay mo sa amin. Ay! Manay panamakan mana iyo. Uy! Asa mang kagimo tinapa? Sauce! Ipanglabyan ni mong biskwit kay hilabyan niya mga kaibigan ng mga biskwit. Diri siya sa tinapa kay iyang kasi i-arrange niya ganyan-ganyan. Laruan niya yan mga kaibigan. So, magsaing muna kami kasi bago galing kami doon sa tabok, doon kami natulog. So, kaibigan, meron na tayong bagong burner. So, thank you so much sa nagbigay sa akin ng aking sa birthday gift ko. Maraming salamat po. So, ayan na. Kasi mga kaibigan, yung yung nalata ba? Ay, nakakunik pa pala siya dito sa ilalim yung ang siya mga kaibigan, makapal. Di siya like yung nabili ko noon na manipis. So, nagbili na naman tayo ng bago. So, ako na naman yung mag-assemble nito kasi marunong naman ako mga kaibigan. Hala, na-adjud ay siya ipakapin. Oh. Sana pala hindi na ako bumili. Sayang. So, mag-start na ako mga kaibigan. Assemblein ko to para makaluto ko ng kanin. So, hello mga kaibigan. Upo muna si Burus. Welcome dito sa bahay. Kakatapos ko lang mga kaibigan nagsampay ng manilabhan namin. Ang dami kong winasingan mga kaibigan na mga labunon. So, ngayon, dito ako ngayon sa sa sofa. Upo ako kasi sumasakit yung tiyan ko mga kaibigan. Sobrang likot ng baby. Malakas siya magsipa or malakas na siya gumalaw mga kaibigan. So, in this update, mag 6 months na po siya. So, sa lahat po ng mga nangyari sa amin mga kaibigan, baka sabihin nyo dun sa ibang vlog ko na parang ang saya lang ni Mylene ganun. So, naku mga kaibigan, sinabi ko na sa inyo, hindi po ako nag-update kapag sobrang iyak ko mga kaibigan, hindi po ako nag-vlog. Tulad ng doon sa sa video ko na pinakita ko sa inyo si Ate Hak na nakasakay na sa bangka sa canter na malaki.
And nung sa update na wala na si Ate Hak mga kaibigan, grabe talaga yung iyakan namin. Hindi kami makapaniwala. So sa lahat ng mga kaibigan, siguro ako na din, magsasabi ako sa inyo. Inuulit ko talaga dito sa vlog ko mga kaibigan na maraming nagbabash sa amin ni Ate Maninay kung bakit wala kaming upload about kay Ate Hak. So sa sobrang busy ni Ate Maninay mga kaibigan, hindi niya na-upload, hindi niya nabigyan ng time yung vlog niya dahil sa kakaalis, kaka-support sa mga bisita, sa merong nag-ano sa kanya, merong bang yun mga kaibigan, sa makikita nyo, merong nag-invite sa kanya na papuntahin siya. So alam nyo naman sa Ate Maninay, yung respeto ni Ate Maninay mga kaibigan nandyan. Kahit nagkasakit na yun si Ate Hak, nire-respeto pa rin niya yung iba. Pero alam nyo mga kaibigan, sinasabi ko sa inyo, hindi ko lang naklaro doon sa vlog ko na simula pagkasakit ni Ate Hak mga kaibigan, todo support na talaga si Ate Maninay. Kung alam nyo lang mga kaibigan, dahil nga yung first nila, yung mga kaibigan, yung sa pagpa-check up kay Papa, yung pagpa-opera kay Papa, nagkaaway pa nga yun si yung hindi naaway, talaga naaway, nagkaanuhan sila ng salita si Ate Hak at saka si Ate Maninay, kasi gusto ni Ate Maninay na dalhin ulit si Ate Hak doon sa hospital, doon kay Dr. Monies. Pero alam niyo si Ate Hak mga kaibigan, sobrang kampante siya sa kanyang katawan. Akala niya mga kaibigan okay lang ang lahat, kasi binat lang talaga yung sinasabi niya always mga kaibigan. Nalagay na sa kanyang isip na binat lang. So kami nakikita namin na nanghihina siya, nangangayat siya mga kaibigan. And hindi din namin alam kung bakit ganun siya na. Pero ang sa alam lang talaga namin mga kaibigan kay Ate Hak, nahirapan po talaga siya umiinom ng gamot. Kasi ano pa yan daw, dalaga pa yan or meron niyang sakit, hindi po daw talaga yun umiinom ng gamot kasi hindi niya kayang lunukin. So same sa akin mga kaibigan na hirap din talaga ako mag-inom ng mga medicine. Pero biglaan talaga mga kaibigan, parang simula pagkaano namin ni Dudong Junjun, parang hindi ko siya naanuhan mga kaibigan, na balitaan na nasakit siya, wala po akong naano, so biglaan talaga yung sakit. So mismo ako mga kaibigan, wala po ako talagang masasabi sa inyo dito sa vlog ko. Yung ko lang talaga sa inyo is binat lang yung first ni Ate symptoms. Pero yung first symptoms niya mga kaibigan, nung sinamahan ko, nakita nyo yun sa vlog ni Ate Hak, na sinamahan ko siya pagpa-check up doon sa bayan ng Lapas, sobrang taas ng fever niya mga kaibigan. So doon yung doktor, bakit, nasaan galing yung lagnat mo na napakataas, sabi ng doktor. So sabi niya delikado. So doon ako mga kaibigan, sabi ng doktor delikado daw yung lagnat ni Ate Hak. So tampante ako kasi nasabi na yun ng doktor, and alam na yun ni Ate Hak mga kaibigan. So umuwi sila doon sa Bayugan, nagpa-check up naman sila mga kaibigan, na nainis na nga yun sa Ate Hak kasi sa sobrang daming doktor niya. Kung alam nyo lang mga kaibigan, hindi lang isang beses lang si Ate Hak na check up. Kung alam nyo lang mga kaibigan, sana maintindihan nyo, maraming doktor si Ate Hak mga kaibigan nagtingin. Kaya nawala ng pag-asa si Ate Hak mga kaibigan, siguro na din kasi iba-iba ang consult, iba-iba ang result. Napirahan na nga sila mga kaibigan nun malaki ang gastos ni Ate Hak, kaya siguro na na si Ate Hak, na down na siya mga kaibigan, and ang daming mga bilisin na irereseta sa kanya. So pumunta siya doon nung sa side nila na doktor. So napakaganda na medicine mga kaibigan. Yun yung pinakalas mga kaibigan na nag-effect yung medicine sa kanyang katawan. So sobrang kampante niya na ay ito lang pala yung medicine. So okay na siya mga kaibigan. Yung plema niya, yung pag-ubo niya, mayroon ng madadala na plema. Tapos gumaganda yung katawan niya, yung pakiramdam niya. So tinigilan, yun lang yung namin, tinigilan ni Ate Hak yung medicine. So hindi po talaga kasalanan ni Ate Maninay ang nangyari kay Ate Hak, na sinasabi nyo mga kaibigan, bakit pinabayaan, bakit ganun, bakit iniwan. Sobra-sobra na mga kaibigan yung pag-alaga ni Ate Maninay. Kung maipakita ko lang sa inyo or maibidyo ko sa inyo, kaso hindi mismo sa Ate Maninay, hindi siya kumukuha ng video kapag nag-atiman siya ba, inalagaan niya sa Ate Hak, hindi siya nagkukuha. Kaya din ako din mga kaibigan, as respeto ko na din, hindi din ako nagkuha ng video nung inalagaan namin si Ate Hak mga kaibigan, nung nandun kami sa Bayugan. Private lang talaga yung pangyayari mga kaibigan. Yun yung napaka mga kaibigan, sakit, na ang daming nang sayang kay Ate Hak mga kaibigan, dahil hindi namin in-update sa aming vlog or sa Facebook man lang mga kaibigan, na picture namin sa atin din. Hindi talaga mga kaibigan, ayaw talaga ni Ate Hak na maraming makaalam, kasi kampante din kami na okay lang siya mga kaibigan. And about naman sa sa pag-alis ni Ate Hak, ni Ate Maninay mga kaibigan, hindi talaga sila nagkaano ni Ate Hak simula nung nasa ICU. Hindi niya naalagaan si Ate Hak doon sa ICU kasi nga flight na nila yon. And ang naano lang ni Ate Maninay, kampante siya kasi nilagay na niya sa Ate Hak sa ICU. Pero ayaw pa yun ni Ate Hak mga kaibigan, ayaw pa niya magpa-check up.
Pero inano na talaga namin na kailangan na talaga kasi grabe na mga kaibigan yung katawan niya, kaya nagdesisyon na ang family na ano na talaga, i-admit na talaga si Ate Hak. So medyo matagal-tagal yun mga kaibigan kasi sa home medicine lang talaga siya mga kaibigan, kaya naggrabe yung katawan niya kasi walang minsan hindi siguro niya iniinom yung gamot niya. Yun po yung cause kung bakit nagkaganon mga kaibigan, dahil sa hindi niya pag-inom ng medicine, lumalakas yung mga bakterya mga kaibigan sa kanyang katawan, dahil nga hindi tama yung pag-inom ng gamot, dahil ayaw niya mga kaibigan magpa alaga noon na time. Pero kapag nandoon naman kami, nalagaan namin mga kaibigan. So sa ICU mga kaibigan, simula ng pagka niya, grabe mga kaibigan, hindi ko din alam na basta kung anong symptoms, basta 3 yung symptoms mga kaibigan. Kung ma-update nyo yun kay Ate Manini, kasi ako as a sister-in-law lang mga kaibigan, hindi ko naman lahat kailangan alamin, hindi din kailangan nila sabihin sa akin as a privacy sa family. So si Ate Maninay na lang po ang mag-explain sa inyo kung mapanonood ninyo doon kay Ate Manay. So Ate Maninay, so mga kaibigan, salamat sa suportan nyo, pagpasensyahan nyo na muna, sana maintindihan nyo dito sa vlog ko. Sinasabihan ko ngayon sa Ate Maninay na ang dami na nating basher ate, naawa na din ako sa kanya kasi kung alam nyo lang mga kaibigan, hindi niya na binigyan ng time yung vlog niya, kaya late niya na upload. So maraming nag-ano sa akin. So as a privacy na din mga kaibigan, so nag-request sa Ate Maninay na hindi mo na ipapaalam na wala na siya. Sobrang sakit yun kay Ate Maninay mga kaibigan, kung alam nyo lang. Kasi nga naiwan niya sa Ate Hak na mayroong karamdaman, pero kampante kami kasi marami siyang doktor, magaganda naman yung doktor. Okay naman yung doktor niya mga kaibigan kasi kakilala ni Ate Maninay. Meron pa nga mga followers namin na nagsusuporta doon. So hindi lang talaga kinaya ni Ate Hak sa kanyang katawan, kaya walang masisi sa sitwasyon ni Ate Hak mga kaibigan. Siguro hindi na po talaga kaya kasi mismo siya, grabe mga kaibigan, yung parang cancer siya mga kaibigan, na ang sobra ang sakit sa katawan ni Ate Hak. Yung iyak niya, hindi namin malilimutan mga kaibigan. Yung tawa niya, minsan sumasaya siya, minsan umiiyak. Mas dami ang iyak niya mga kaibigan. Sa story lang ni Dodong Junjun, grabe talaga ang sitwasyon niya mga kaibigan. And yung nagbi-video call siya. So about naman sa mga kids mga kaibigan, hindi ako masyado kumukuha ng video sa mga bata kasi mula nandito sila sa akin. So makikita nyo, wala ako masyado video mga kaibigan, pero inalagaan ko ang mga anak ni Ate Hak. Mahal ko sila mga kaibigan, hanggang kaya ko mga kaibigan, alagaan ko sila and mamahalin ko sila, kasi yun na lang ang alaala na ni Ate Hak sa amin, and yun din yung request niya na alagaan namin yung mga anak niya. So marami kami sa side ni mama nagmamahal, and kami ni Dodong Junjun, todo support talaga kami mga kaibigan, lalong lalo na yung papa nila na super love sila mga kaibigan. Kung alam nyo lang mga kaibigan, grabe yung iyakan, yung nahimatay nga si Dodong Junjun doon sa sa hospital, sa paglibing sa kanya. And ako mga kaibigan, kung alam nyo lang yung sacrifice ko na mapabuti yung paglibing kay Ate Hak na walang issue mga kaibigan. Grabe ang ulan nun mga kaibigan. Pagpunta pa lang namin doon sa sementeryo, ang ganda ng weather simula pag alis namin dito sa Tikon papuntang Lapas, paglibing kay Ate Hak mga kaibigan, yung yung ipapasok na siya, grabe ang lakas ng ulan mga kaibigan. Hindi nga ako naka-picture taking doon, hindi ako nakasali sa family picture doon kay Ate Hak kasi inuuna ko mga kaibigan yung pag ng care ng mga tao sa pangangailangan nila, tubig, snack, ganun mga kaibigan, kasi sila papa wala silang hindi na sila yung wala na silang time na maalagaan yung kailangan gawin doon sa cemetery. So ako mga kaibigan, and shout out kay Manong ko na grabe ang lakas ng ulan mga kaibigan. Nagmotor kami galing Palawan, pabalik doon sa cemetery, and then pabalik na naman mga kaibigan, bumili kami ng kailangan bilhin. Napakalakas ng ulan. So nagpapasalamat ako kahit na ulanan ako noon mga kaibigan, hindi naman ako kasi marami tayong vitamins bigay ng ubi ko. So take lang ako ng vitamins and then water. So yun mga kaibigan, sabi ko yun na lang yung may tulong ko na sa pagburol ni Ate Hak. Walang mga taong magchichismisan na ayan, ginutom ako, or ito ganyan, wala tayong ganyan ba yung bang pagchichismisan mga kaibigan, yung or inaano nila ba na sa sobrang tulong nila tapos hindi man lang namin sila naalagaan. So yun yung inano ko mga kaibigan, na ako na talaga yung prepare ng anong mga kailangan doon nung pumunta kami. Hindi na nga ako naka-update sa inyo noon ng marami mga kaibigan kung ano na nangyari. Inano ko talaga, inalagaan ko talaga yung pastor na nag-service kasi walang bayad yung mga kaibigan. Gasolina lang yung hiningi sa amin na makauli sila back and forth, and then yung mga kailangan bayarin binayaran ko na, and then yung kailangan humingi ng gasolina, yung kailangan
bigyan ng panggasolina mga kaibigan. Binigyan ko kasi nga sobrang crisis dito sa amin mga kaibigan, kaya sobrang laki yung tulong ni Ate Doc nung pagpadala niya mga kaibigan, and lalong lalo na sa ating mga followers na nagsusuporta mga kaibigan. Sumala pag start ng pagburol kay Ate Hak Lamay, nandyan sila mga kaibigan. Ang daming blessing doon kay Tutot, dito din sa akin meron din nabigay mga kaibigan. So yun po yung update namin dito sa Agusan Mars. Ang mga tao mga kaibigan, ang iba nakatanim na, pero kami mga kaibigan, sila papa hindi pa nga sila nakalinis ng kanilang umahan, and then kami kailangan pang linisan ng maayos, so hindi pa kami makatanim. And nandun si Soy at saka si Tio mga kaibigan sa kabilang bahay, kasi nandyan pa si papa niya. And in this update mga kaibigan, pauwi si Dodong Tutot kasi nga closing din ni Soy. Banding namin ni Tio, and tulog kami. Bantayan nyo si Tio, ano gagawin niya sa amin. Tingnan nyo kung ano gagawin ni Tio sa amin. Tingnan nyo pag natutulog kami. Ayan na, simula na siya. Ayan niya kami patulugin. So ayan mga kaibigan, welcome dito sa Tikgon. Good afternoon. Buti mga kaibigan, hindi na kain ng tubig baha yung dryer, so meron pang naiwan. So busy na sa paglinis ang mga boys basketball player sa dryer kasi nalata yung board sa baha mga kaibigan, kaya gawa na naman sila ulit. So si Pastor Jerome ang gumawa. Ayan, siya po yung nagpanday ng ring para malagyan ulit, para mayroon na naman silang paglalaruan. Masaya na naman ang Tikgon kasi meron naman silang bagong ring. So ito yung ganap namin in this afternoon mga kaibigan. In this update, umuwi na si Dodong Tutot at saka si Soy mga kaibigan, kasi kailangan iuwi ni Dodong Tutot si Soy doon sa Bayugan kasi sila graduation si preschool mga kaibigan si Soy. Kaya nandun si Dodong Tutot para samahan si Soy dahil nga wala na si Ate Hak, na siya na lang yung single parents na si Dodong Tutot mga kaibigan. Kaya ayun,
kahit masakit pa, kahit hindi pa kaya ni Dudong Tutot, pero umalis talaga sila. Iniwan nila dito sa Tiggon para kay Suy mga kaibigan, masuportahan niya yung bata. Sana okay lang sila sa kanilang travel mga kaibigan. Sayo, hello mga kaibigan, welcome dito sa bahay. In this update mga kaibigan, nagpa-work na kami doon sa isa naming area. Yung nakikita nyo sa update ko mga kaibigan, sa isa ko yung area. So ngayon nagpakuha kami ng mga kahoy doon sa isa kong area kasi maraming dala ng tubig ba mga kaibigan nilagay doon sa taniman namin ng mais. So ngayon kumain na sila dito sila nag-breakfast kasi hindi na kami pumunta doon sa aming Dudong Junjun. Mahirap na mga kaibigan kapag maraming dadalhin ng mga plato, mga pagkain doon, kaya sila na lang umuwi dito and sinakyan nila yung pambot namin. And in this update mga kaibigan, kahit late nyo mapanood, 1 week na po ni Ate Hak doon sa cemetery mga kaibigan. Monday ngayon, so 1 week na niya mga kaibigan. So medyo ako, puyat ako kagabi kasi ewan ko si Teo mga kaibigan, hindi naman siya nilagnat ng masyado kagabi, pero panay talaga yung niya ba, yung parang kahit tulog siya mga kaibigan, kahit naghagok siya ba, malakas si Teo maghagok mga kaibigan, humilik. Pero yung niya, parang umiiyak siya mga kaibigan, ganun siya. Tapos alam nyo naman ako na hindi ako gusto na iiyak yan. So panayduyan ko sa kanya, panayduyan si Dudong Junjun minsan mga kaibigan. Kaya napupuyat ako kasi pala siya dinuduyan kasi akala ko gising siya, pero siya ganun na, parang iyak siya mga kaibigan. So wala naman pala siya hindi naman pala siya gising, tulog siya mga kaibigan. So yun yung update natin in this morning.